Hello mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Doon po sa mga bagong subscriber ko po, welcome. Salamat po sa pagsuporta niyo sa akin. To my silent viewers, thank you. Mga nagla-like, nag-comment, nag-share, salamat din po sa inyo. At syempre, yung mga nandyan na datihan, salamat din po sa walang sawang pagsuporta sa akin. Alam ko mga busy kayo, may kanya-kanya tayo mga gawain, trabaho, at pag may time po, please panoorin niyo po ang aming mga ginagawang reaction. Yung mga ina-upload din po, shoutout ng Ka-Business Family, Ka-Business Official, at kay Papa Dins TV. At yung sa mga kasamahan ko rin pong mga reactors at mga kagwangs na rin po. So yung reaction ko ngayon ay patungkol dito kay Burnok. Ay nako, nakita ko na naman yung hitsura niya nung kauna-unahan na na-prank ito na bago siya naging kagwang. Nung nandun na sila sa sala, yung mukha niya, siguro sa isip-isip ni Burnok, talagang na yata ako nito, natakot siya eh. Kasi nga may subwena, yun po yung aking reaction ngayon, patungkol doon sa subwena na prinang nila Pinuno Ka-Business kay Burnok. Okay? Nakita natin yung kanyang kaba. May violation siyang nagawa sa LTO, pinatawag siya sa barangay. Ano talaga si Burnok no? Makikita mo kung tawag dito, talagang kinakabahan siya. Ang lalim kagad ng kanyang iniisip. Mapapansin natin sa kanyang mukha. Dali po. So, ayun ka mga kababayan, magbabalik po. Nag-stop po ako kanina kasi yung sa prayer, may hudyat po dito sa labas. Maririnig yung microphone nila, ang lakas. Kasi malapit po kami dito sa simbahan ng mga amo. Ayun. So, saan na ba ako? Yun nga yung patungkol kay Burnok na na-prank na naman ito siya nila Ka-Business. So, nakita ko yung facial expression niya na kinakabahan. Papabarangay siya, may subwena, tapos dahil sa naging violation niya, sinakyan din ni Intoy, ang kulit, na muntik ng, meron daw muntik ng masagi ito si Intoy, si Burnok na bata. So, ayun, although, sa bandang huli, congratulations Burnok, kasi dumating na yung iyong inaasam, lahat. Naman tayo, mga nag-uumpisa pa lang sa pagbablog, kailangan talaga yun yung Google AdSense. So makikita nyo sa aking thumbnail, Ka-Business, binago ang buhay ng isang Burnok. So bakit ko nasabi yun? Alam natin yung si Burnok, yung una na nakarating siya sa Ka-Business, yun nga, hanap-hanap ng trabaho. Nagkataon yun na magbe-birthday si Pinuno. So tumulong sinama ni Pinuno si Burnok doon sa kanila para tumulong. So hanggang ngayon, kaya sinabi kong binago dahil kita naman natin ang sitwasyon nila. Maraming nangyari kay Burnok, na disgrasya, natulungan din ng Ka-Business, mga supporters ng Ka-Business, mga nagmalasakit, mga sponsors nung time na yun na nasa hospital si Burnok, nung nakuryente siya, yung nahulog, then yung sa baby niya na meron din problema doon sa private part ng bata, marami din ang natulungan. So, at ngayon, nailipat sila doon sa Falcon House kasi nakita naman natin na yung tinitirahan nila Burnok na hindi siya komportable para sa mga bata, at ngayon andun sila sa Falcon. Kaya sinabi ko, binago ng Ka-Business ang buhay ni Burnok. Ito po yung hindi mga naiintindihan ng mga iba dyan na mga nanonood na kesyo wala nang tinutulong, wala nang ginagawang pagtulong ito si Ka-Business Official. Puro na lang pasayaw-sayaw, puro na lang tawa-tawa, puro na lang pa good vibes. Ang ginagawa po kasi ng Ka-Business, mga kabayan, para doon sa mga hindi nakakaunawa or ayaw unawain, ang pagtulong po na ginagawa ng Ka-Business ay hindi po pang one time lang. Sana po maintindihan ninyo yun. Example si Burnok. Ngayon, meron na siyang YouTube channel. Unti-unti, tinulungan nila Ka-Business Family, tinulungan. At ngayon, ang bilis nga niya nagkaroon agad siya ng YouTube channel. Diba? Nagkaroon ka agad. Yung mga nauna sa kanya, matagal na sila. Ito ilang years yun. Kailan lang sila nagkaroon ng YouTube channel. Ito si Burnok, wala pa siyang 1 year sa Ka-Business. Magwa 1 year pa lang siya. Itong magbe-birthday si Pinuno Ka-Business. Natatandaan ko yon. Kaya,
masasabi kong binago ang buhay niya dahil nga nandyan nakikita natin, ayan, YouTube channel niya, malaking pagbabago yan. Sa tingin niyo ba magkakaroon ng YouTube channel, makikilala si Bornok kung hindi siya natulungan ng ka-business official, kung hindi siya, yung mga paa niya, iginaid ng ating Panginoon papunta dun sa area kung nasaan ang bahay nila ka-business, kung kailan may busy, kung kailan may ginagawa para sa paghahanda sa birthday ni Pinuno ka-business. So ngayon, Bornok, ang masasabi ko nga, muli, congratulations dahil nandyan na yung iyong Google AdSense. Ang sign yan, makakasahod ka na. At isang sign din yan na ang iyong YouTube channel basta maalagaan lang, magsipag ka lang, kayo ni Mercedes, lifetime yan. Ingatan lang yung mga violations, pag-aralan yung mga violations, huwag kayong gumaya sa akin. Kasi baka mamaya kayo ang mabiolate katulad lang nung reused content na nangyari sa akin. What if kung sa inyo mangyari, di ba? So hindi nyo malusutan, di sayang naman ang iyong YouTube channel, di ba? Tapos yung mga copyright, kaya ingat po tayo sa mga violations. Bornok? Hindi lang para kay Bornok, para sa lahat. Kasi ako ngayon natuto na rin talaga ako, mag-iingat na tayo. Kasi nga, mas na-monetize na tayo. Masasabi kong lifetime na to eh. Itong aking YouTube channel, may papamana ko to sa aking mga anak. Oo, basta ingatan lang natin. Kaya Bornok, napakaswerte mo, napakaswerte ninyo. Wag na wag kayong sisira sa ka-business kasi kumbaga sila ang nag-angat. Oo, totoo yun. Sila ang nag-angat sa atin. Sabihin na lang natin yun ang katotohanan eh. Tinutulungan tayo. Kahit kami, tinutulungan kami ng ka-business. Sa pamamaraan na ganito, nagre-reaction kami sa mga video nila. Pinayagan kami. So, ayaw ni ka-business na siya lang ang aangat. Sana maintindihan ito ng mga bashers ng ka-business na ang pagtulong nila Pinuno, nila Mrs. Ka-business, ng buong ka-business family, nila Papa Dins, lahat, ay para sa panghabang buhay. Kasi ang gusto ng iba, araw-araw, mamumudmud si ka-business sa labas. Isang beses lang yun one time lang yun mamigay ka ng bigas ngayon. O sa susunod, ano na naman, wala na, di ba? So, napakaswerte. Ito lang masasabi ko, Bornok. Napakaswerte ninyo. Hindi lang kayo, lahat ng mga nandiyan sa family ka-business. Ngayon, na meron ka ng PIN, isa na rin din ito, sign na rin yan na hindi ka nasasahod kay Papa Dins. Dahil sasahod ka na sa sarili mong YouTube channel, di ba? Kaya kung gusto mong lumaki din ng iyong kikitain, mapantayan o malagpasan mo yung sahod mo kay Papa Dins, sipagan ng pag-upload at sana yung mga nanonood, suporta din po dahil nasa sa inyo yun yung pagsuporta din mo sa amin lahat, yung hindi nyo pag-skip ng ads. Isa yun, malaking bagay yun ang malaking dahil sa mga viewers po, yun talaga ang nakakatulong para mayroong makuha na revenue, na sweldo ang bawat isa. Pero baka itanong nyo sa akin, ikaw ba meron ka na? May sweldo ka na ba? Dahil monetize ka na, meron ka ng PIN. Sa akin po, wala pa. Malayo pa ho tayo sa kabihasnan. Hindi naman ho ako nagmamadali. May trabaho naman po ako. So, kung yung mga pumapasok po na paunti-unti na revenue sa aking mga ina-upload na video, iipunin ko po yun. At one time lang ho ang aking pagkuha noon, God willing, pag umuwi na ho ako ng Pilipinas. So, habang nandito ho ako, wala ho akong kukunin. Iipunin ko po yun. Para next year pa. Hindi pa ngayon. Matagal pang mapuno, wala pang $100 eh. Kasi ang minimum po, pag nag $100 ka na, pasok na yun sa account. Pero malayo pa ho eh. Pero sige lang. Nandiyan naman si Lord para tulungan tayo. Hipuin yung puso ng bawat mga manunood na hindi sila mag-skip ng ads kasi doon po talaga, yun po talaga ang susi para magkaroon ng paunti-unti na laman ang aming account doon sa YouTube. So, yun lang sa akin, Bornok. Alam ko masayang-masaya ka after noon na nalusutan mo yung subpena, hindi pala yun. Yun na yung iyong Google AdSense. At salamat kay Boss Dave dahil nakaalalay sila sa inyo. Siyempre si Boss Dave, sila Papa Dins, sila ang nagturo dito sa mga kagwangs kung paano gawin, paano i-process, paano
fill upan yung mga nandyan sa YouTube, yung mga forms na dapat gawin. Maswerte kayo talaga dahil andyan sila nag-guide. So yun lang po yung aking reaction. Gusto ko lang talagang congratulate si Burnok dahil andyan na siya. So ang inaantay na lang ngayon na wala pa is si Kagwang Damulag. Hindi pa sila monetized. Ay, malapit na rin yata si Kagwang Damulag. Baka na-reach niya na yung watch hours. Siguro, yung antay na rin ng AdSense. At saka shoutout kay Kagwang Istong. Ito medyo lang pag-iiwanan din. Pero sige, laban lang Kagwang Istong. Dahil, syempre, kararating mo rin lang, bagong balik. So, malalagpasan mo din yan. Sipag-sipag lang din. So, yun lang, Burnok. Ingat. At yung pamilya, ingat din. Sana okay yung baby niyo palagi, yung bunso. Tapos, yung mga anak mo, Burnok, yung mga sa mga komento, i-attach ko na, isingit ko na to. Yung mga nagko-comment dyan, Burnok, patungkol sa behavior ng iyong mga anak. Tapos yung hina ng kanilang, hindi siguro nagre-review, hindi nagbabasa-basa, kaya ganon. Makakatulong yan si Mercedes. Malaking bagay ito na mayroong nag-open up na mga dyan sa comment section. Hindi naman yung pangbabash. Isa yung constructive criticisms dahil kailangan talaga yun. Shoutout sa iyo, Mercedes. Napakaswerte mo din dahil nandyan ka lang sa bahay nyo, kasama ang iyong mga anak. Matutulungan mo sila, matuturuan mo talaga. Turuan mo yung mga nag-aaral mo ng mga anak. Magabayan mo sila sa kanilang mga lessons. Importante kasi yun Habang kasi si Burnok naman, alam naman natin na araw-araw lumalabas siya kasama ng kabisnes, diba? So yun lang po yung akin, mag-iingat po tayong lahat. Basta shoutout po sa lahat ng mga alaginarian na nakasuporta sa akin. Hindi muna ako magbabanggit ng mga pangalan ngayon. Mag-iingat po talaga tayo. September, tag-ulan. Sana hindi matuloy yung parating na bagyo. Huwag naman sana talaga. Pagpreho tayo. Huwag tayong makakalimot. Naawa ko dun sa mga kababayan natin. Nakikita ko sa mga post nila na inaanod yung mga bahay. Nawawalan sila ng tirahan. Ang taas ng tubig hanggang bubong nila. Nakakaawa po talaga. Pero syempre wala tayong magawa. Tao tayo. Tao lang tayo. Hindi mag-pray lang talaga. Ito na yung balik na inabuso yung nature. Pagpuputol ng mga kahoy. Ayan na. Tapos walang kapalit, walang itinatanim. Naniningil na yung kalikasan. Nakakalbo na kasi yung mga bundok. Yung mga pagmimina. Diba? Isa yan sa nakasira sa ating kalikasan. Kaya sana, ma-stop na talaga yun. Wala nang magmimina. Wala nang mamumutol ng mga kahoy. Diba? Kasi nakita na natin yung resulta ngayon. So, hanggang dito na muna. Gabayan tayo ni Lord palagi sa araw-araw nating mga ginagawa. Ingatan ang ating kalusugan. Shoutout sa aking mga kapwa OFW na nagsisika para sa pamilya nating na naiwan sa Pilipinas. Na alam ko, naintindihan ko na hindi lang mismo pamilya natin, mga anak, asawa, ang ating sinusuportahan. Ang haba ng ating mga kamay, ang iba dyan, extended family, mga kapatid, magulang, tinutulungan. Basta mayroon lang kakayanan. Pero mga kababayan, kapwa ko OFW hanggat maaari, kung makakaipon tayo, mag-ipon. Pero ako talaga wala akong may ipon. Kasi may mga college pa. Pero sige lang, laban lang. Ang aking ipon ngayon ay nasa karunungan, kaalaman ng aking mga anak. Nandun yung aking savings sa kanila. Basta makagraduate sila, makatapos, yun na yung aking pinuhunan ko sa kanila, yung aking pinagtrabahoan dito. Para pag sila naman ay nagtrabaho, syempre yung profit nila, nandun yung kaalaman nila, at sila naman yung kikita, earnings na, diba? So, yun lang talaga. Sa susunod po ulit na aking mga reaksyon. To God be the glory.